Hello po, greetings mga kababayan. Karinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan, sampu na ang inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa ating mga OFWs, no? Karinawa, no? Iba-iba po ating mga time zones, but greetings na lang po sa inyo because hindi natin malam kung ano pong oras ninyong mapapanood yung ating video. So it could be good morning, good afternoon, or isang tanghalian dyan sa inyo. But anyway, I wish you all the best in life. Ako rin po ay nagpapasalamat, no, sa ating mga subscribers, mga viewers po natin na hindi po tayo iniiwan. Palagi po kayo nandyan, no? Palagi po kayo nagla-likes, no? Palagi po kayong nagsubaybay sa ating mga videos po natin, and because of your help ay napalawig po natin ang ating pong advokasya na mapagbigay po ng legal na impormasyon o kaalawan sa ating mga kababayan, no? They could be your friends, your relatives, your neighbors or kapitbahay po ninyo, kakilala ninyo, no? Na sila rin po ay may mapupulot po sa atin. Alam ba po ninyo sa mga nanonood ngayon, no? Ayon po sa datos po ng YouTube, ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers. Ngayon, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at if you find our videos interesting and informative, siguro po hindi naman po kalabisan kung ako po makisuyo po sa inyo na pakiclick po ang subscribe, no? At of course, lagi yung share and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Maraming salamat. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Part of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright. Ang ating pong tatalakayin, no, sa episode nito ay napaka-iksi lang pong tanong sa atin ng isa po nating viewers na tagapagsubaybay po natin. Ang pangalan po niya, ito po sulat po sa atin ni ni Gina Cabalquinto. Alright? Sabi niya dito sa atin, good morning po, attorney. May tanong lang po sana ako. May nagsanla po sa amin ng palayan. Dapat po ba kunin din namin yung titulo ng palayan na yun? Kasi ang nangyari po, wala po silang titulong binigay sa amin. Yung sinanla nila sa amin, yung gumawa lang po kami ng kasulatan pero walang involved sa pagbigay kahit copy lang ng titulo. Alright. So, ay natural po yan, no? Ang normal po na procedure kasi pag may nagsanla po sa inyo, ay lalo pa sa ganyan, no? It should be in writing, okay? And it should be your compliance po yan sa form and substance. Katulad po niyan, no? Kung may magsangla sa inyong lupa, no? That's what we call real estate mortgage. Normally po sa real estate mortgage, ang ginagawa pong collateral dyan, kasi sangla, ibig sabihin, may collateral yan. So, ang nangyari sa inyo, wala pong binigay na titulo. Ang tawag po diyan is clean mortgage. No? Walang sanla, parang tiwala lang kayo. So, in the event, dahil wala naman kayong kasulatan, okay? Ano po ang mai-enforce lang po ninyo diyan kung walang title na iniwan as a security, ay yun lang pong legal action na maaaring mag-file kayo ng kaso for sum of money para mabayaran kayo. Pagkaibahan naman, pag sanla na real estate mortgage, ay dapat may collateral po sa inyo. Ano yung mga collateral? It could be your land titles. No? Dapat yan, kaakibat sa pagsulat sa kasulatan ninyo na meron kayong sanglaan o real estate mortgage, ay dapat ibinigay din po sa inyo o isinurrender sa inyo yung titulo ng lupa. Pang sa ganun, pag nagkaroon po ng default, no? Meron po kayong option na hindi lang mag-file ng kaso for sum of money para makolekta po ninyo pagkakautang ng inyong debtor. Kung hindi, may option din po kayo na i-foreclose o irimata yung ginawang sanla. So, and have it
and have it subjected for uh, auction, no? Public auction sale. Okay? So, yan po ang security ninyo. Sa ngayon, kung papayag po ang nagsangla po sa inyo, kunin po ninyo yung kanyang titulo. Ang problema kasi po diyan, no? Kung wala po sa inyo ang titulo, hindi po niyo malalagyan ng lien ang inyong real estate mortgage. So pag wala pong lien yan at pinagbili po yan ng nagsanla po sa inyo, okay? At dahil hindi nakalin ang inyong sanla, okay? So yung pinagbilhan po ng lupa na nakasanla sa inyo ay hindi po sila bound diyan sa inyong pinagsanlaan. So, halimbawa, binenta niya. Okay? So, it turned out nakasanla, hindi naman nakaregister yung inyong sanla at wala kayong real estate mortgage. Ang remedy lang ninyo is habulin yung original na owner na nagsanla sa inyo. But in so far as the new owner is concerned, abay wala siyang pananagutan dyan. So, mahalaga na nasa inyo yung titulo ng lupa. Kasi pag nasa inyo yung owner's original duplicate title na yung ginawang collateral, okay? Pag ibenta niya yan o isanla niya sa iba, ay wala siyang may pakitang dokumento, titulo dahil nasa inyo. So therefore, hindi siya pwedeng makipag-transaction sa Register of Deeds, no? Higil sa lupa niyan, sa titulo niyan because nasa inyo yung titulo ng lupa. The way it is now, wala po kayong security, no? Kung sakaling ibenta niya to o isangla niya ito sa ibang tao. Isangla niya ito sa bangko, ay siyempre yung bangko ay siyempre po ay may mga established legal protocols po yan na pag ganyang sanla talagang automatic sa bangko yan, no, sa mga financial institution na magkaloob ng tinatawag nating security or collateral, which is yung titulo. Halimbawa, sinangla niya yan sa bangko o ibang financial institution. Okay? Siyempre, naka-annotate na po yung sangla doon. And then, na-foreclose yung sanglang yun na hindi ninyo alam na foreclose na pala. So, anong habol ninyo ngayon? Wala po kayong habol again, kundi ang habol ninyo is only a personal action laban doon sa nagsanla po sa inyo. But hindi po yan naka-attach sa property because hindi naman po yan naka-registered, no, as a real estate mortgage. So, ang mangyari dyan, yun nga, pwede po ninyong idemanda lamang for sum of money para mabayaran kayo ng inyong sa pagkakautang po sa inyo. Kaya kung papayag yung nagsanla sa inyo, ay ibigay yung titulo. Ngayon, kung hindi na mapapayag, at sabi mo nga, may kasulatan na kayo, no? May kasulatan na kayo, pero wala namang sinasabing security doon. So, pag ganyan, depende sa nakalagay sa iyong kasulatan, either na hindi ninyo i-compel yung nagsanla sa inyo na magbigay ng titulo because at the time na nag-usap kayo, nagkaroon na kayong meeting of the minds, wala naman kayong usapan tungkol sa pagbibigay ng security or collateral sa pamagitan ng titulo. So i-check po ninyo sa inyong ano po yan, sa inyong debtor, no, sa nagsanla sa inyo. Otherwise po, yun po sa napaliwanag natin sa inyo, hanggang doon lang po ang inyong cause of action kung sakali man nagkaroon ng default yung nagsanla po sa inyo. Okay? So I hope maliwanag po yun, no? Gina Cabalgento. Alright, so kayong nakikinig po ngayon, so I hope you could learn lesson from this episode, no? Na kung kayo yung pinagsanlaan, alam na ninyo ang gagawin ninyo, no? Para mabayaran kayo. Mas-secured po ang inyong pinautang po ninyo in case of nagkaroon po ng default. Okay? Maraming salamat. O bago po tayo magpatuloy, pwede po bang makahiram po ng oras ninyo ay may pupromote lang kong libro po natin, no? Na sa aking palagay po naman ay malaking bagay po ito, makakatulong po sa inyo, sa inyong bahay, kung meron kayong kopya po nito, sa inyong workplaces, particularly
ito pong ating legal handbook, no, A Daily Companion for All, na kung saan sa libro pong ito ay nandito po yung extract ng mga batas na may kinalaman po sa buhay natin, pang-araw-araw na buhay natin sa isang ordinaryo na tao, no? From being ourself, our family, nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon tayo ng mga anak, no? Something to do with our family relations, marriage po dyan, no? Annulment ng marriage, pagpakasal, uh, declaration of nullity of marriage, legal separation, divorce, no? Tsaka pagpatitulo ng lupa, pag may issue sa employer-employee relationship, meron pong easement or right of way, mana, paano pagparte ng mana, last will and testament. All of this po, no, mga extract po ng mga batas nito. More or less, nandyan po yan sa ating legal handbook, no? And kung meron kayong kopya nito sa inyong bahay o sa workplaces, malaking bagay po as your ready reference. Ganon din po itong ating handbook on our Bill of Rights. Dito po nakalagay po ang ating mga Bill of Rights po natin, karapatan po natin. Sa ilalim po ng ating saligang batas, in case na ang ating pong estado through the government, ang mga agencies po, nag-exercise po yan, tinatawag nating inherent powers of the state. Kasama na po dyan yung the power of eminent domain, na kung saan ang private property could be expropriated for public use and purpose subject to just compensation. But there are also times na maaaring we will not be entitled to just compensation. So we have also there yung tinatawag nating power of taxation. Siyempre, pag-impose po ng taxes po yan, no? And of course, yung tinatawag nating police power, particularly pag ini-enforce na po ng husgado, ng korte, ang batas, and it could resort to the arrest of a person or warrantless arrest or search and seizure of private properties, no? Kailan ba dapat magkaroon ng warrant o hindi? And then we have also here ang rights ng isang tao under custodial investigation pag naaresto. And then meron na rin po tayong tinatawag na cybercrime po ngayon, no, kung saan pag ang ating po mga electronic gadgets, no, tulad ng computer, laptop po natin, mobile phone, tablets, ay nagamit po yan sa krimen, ay magiging cybercrime po. And then ang offense and yun nga, ang ating mga electronic gadgets could be subjected to cyber warrants, no, for forensic examination. Na marami pong klaseng cyber warrants, no? So, malaking bagay kung meron po kayo nitong copy sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. The rest po nating libro, highly recommended po yan, yung ating Labor Laws and Social Legislation, sa mga HR practitioners po natin, mga panyero po natin sa labor and industrial relations, at saka yung ating corporate law na annotated, no? Sa mga corporate lawyers po natin, panyero y panyeras, no? These books, no? They are hardbound, could be a useful and ready reference po sa ating practice. And of course, the last but not the least, ito pong ating the Code of Professional Responsibilities and Accountability o CIPRA, no? Ito po ang ating mga Bible, no, ng mga lawyers, no? Mga members ng bar, no, in the practice of our profession. So, ito po yung mga librong ito are hardbound. So, if you are interested, paki-screenshot po yung libro and you can visit their website at makikita po nyo doon. More or less, you will have an idea kung ano pong nilalaman ng librong ito. Free delivery po sila nationwide. Okay? So, hardbound po ito. Or if you are in Metro Manila, you can drop by their stores. No, they have branches in Mandaluyong, Manila, Makati, and in Quezon City. And they have branches also in Cebu and in Davao. Okay? Maraming salamat. Okay? So, I hope, no, may natutunan po tayo sa episode nito. And I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.